God. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ito mayong lahat. Tayo po manalangin. Unang-una, batiin natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Good morning, Lord. Salamat po. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan, banal, at laging nagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat sa umagang ito na dinala mo ang bawat isa upang magpuri, sumamba, at ibigay ang lahat ng aming pasalamat ngayong umaga sa iyo. Salamat po at dinadalangin po namin ang aming gawain ngayong umaga mula po sa awitan, sa mensahe na yung dadalhin sa bawat isa, na bayaang maging magandang aral sa bawat isa, na ito ay ma-share namin sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa community, Lord. Gamitin mo ang bawat isa na maging daluyan na iyong pagpapala sa bawat isa. Salamat po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. May isa po akong paboritong life verse. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, sabay-sabay po tayo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Diba? All things will be added unto you. May promise po may pangako sa talatang ito. Kaya pwedeng maging memory verse niyo po ito. Sige po, pakibati po ang inyong mga katabi. Magandang umaga. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Di ba maganda ang umaga? Amen. Kahit may problema, hindi po halata, Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon! Glory! Praise God!
problema sa Panginoon. Walang mahirap sa Kanya, amen? Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, we have a big God, bigger than our problems. Ano man ang problema, ito pumalakpak ng malakas, magsabi ng hallelujah! Glory, praise God. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi nga po sa ating next song, sa lahat ng panahon, lagi nandyan si Lord para gumabay sa atin, mag-lead sa atin, magmahal sa atin, at magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya we have all the reason po to praise His name. Hallelujah. Sige nga po, minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Salamat sa iyo, Diyos. Thank you, God. This is my prayer in the desert, and all
favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. You see, I receive, I will sow. Hallelujah! We praise you, Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. You are worthy of our praise. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, O Lord God. Naway palagi mong pagharian ang aming buhay. Ikaw ang aming Diyos. Noon, ngayon at kailanman. Amen. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Dahil kahit kailan, kami ay hindi mo pinabayaan. Hallelujah. Nanunumbalik sa iyong paglinang, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglinang, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinang, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari
Purihin ka, O Diyos. Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Bisa pa po natin awitin yung chorus ng Maghari Ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa po, ibigay natin sa Panginoon yung pinakamalakas na malakpak. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Salamat, Panginoon! Salamat! Hallelujah! Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. A blessed morning to each and every one of us. Makita ko nga po ang inyong best outfit this morning. Ano po yung, sana po naalala niyo pa yung last time na sinabi ko, that the best outfit is your smile. Can I see your beautiful smiles? Amen. Okay, I'd like to share this verse from the Bible, 2 Corinthians 9:10. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Amen. So, sino po dito ang nakaranas ng faithfulness ng Panginoon? I'm sure lahat po tayo. Amen. Magsabi po na malakas na amen. Yeah, so alam ko po na lahat tayo lagi tayong version ng faithfulness ng Lord, di ba? Naalala ko lang while I was reading this, nung bata kasi ako, di ba, I've mentioned to everyone, laki po talaga ako sa Children's Church and Sunday School. And naalala ko, I have this book na nirigalo pa sa akin when I was 1 year old nung ating dating pastora, si Pastora Pat Dueñas. Ang title ng book is Ang Bata sa Paligid ng Mundo. So I remember that because meron pa siya talagang dedication. Parang it's really personalized. So I really treasured it and I know nandun pa yun sa bahay namin. Hanapin ko nga dahil gusto kong ipabasa kay Ava and si Zia. And there's this one story there that shows the faith, yung
faith ng isang bata na he actually lives in, parang kasi yung book na yon is actually different stories of kids around the world, showing and manifesting yung faithfulness nila, yung sa ating Panginoon. So this story is in Moscow, in Russia, na parang during the time, it's Cold War. Siyempre, pag ganun, pag war, di ba, sobrang talagang wala silang makain, gutom na gutom sila, hirap sa buhay. And then, itong family na to, sabi nung nanay niya, sabi nung magulang niya sa kanya, manalangin ka, kasi gutom na siya eh. So sabi niya doon sa prayer niya na, Lord, kahit isang tinapay lang po. Tapos, maya-maya, siguro pagdating nung gabi, biglang may kumatok. At pagkatok, merong isang missionary na may dalang isang basket of breads na binigay for the family because God speak to that missionary. Nadali mo tong tinapay na to dito sa specific na bahay na to. Kaya talagang yung bata, 'di ba? Yung ano yan, test of faith, 'di ba? At pinakita talaga doon na wow, napakabuti ng Lord. Na 'di ba sa buhay natin nararanasan natin na minsan kala mo wala na, 'di ba? Wala ka ng pagkukuhanan, but God really makes surprises for each one of us. Lagi siyang sapat. At mas madalas pa nga, sobra-sobra pa yung ibinibigay niya. Amen? So, kaya po, ini-encourage po tayong lahat to give, di ba? Kasi when we give, parang we acknowledge that everything that we have is from the Lord, di ba? So, we have to give back and with a joyful heart, joyful giving, ibigay po natin yung para sa Panginoon. Amen po? Okay, let's pray po. Maraming salamat, Panginoon. Dakila ka, O Lord. Thank you for your grace and your mercy. Thank you for your abundance, O Lord. Maraming salamat sa buhay mo, Panginoon. Dalangin ka, tunay na ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Maraming salamat po for every single blessing, for hearing our prayers, Panginoon, for providing to all our needs, O Lord, na sa mga panahon na may mga feeling namin, hirap na hirap kami, Panginoon, financially, emotionally, physically, oh Lord. But Lord, we know na we just have to put our trust in you, Panginoon, and that you will provide everything that we need. Lord, with a joyful heart, we want to give our offerings to you, O Lord. Patuloy mo pong pagpalain ng every household, Panginoon, ng Bikutan Bethel Temple. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, O Lord, ang kanilang mga businesses, O Lord. At tunay na maging avenue po kami ng blessings, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Give us a joyful heart, Panginoon. And we give you back all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Some reminders po, again, in preparation po, Christmas is coming right up, so I think it's more than a month na lang po. Meron po tayong, again, reminder po, so let's allocate a budget. Alam ko, bonus ba, at saka 13-month pay. Meron tayong fundraising for a gift-giving event this Christmas season. And ang target po natin is 1,000 underprivileged families. And I think the budget for each of the family is 500 pesos. So let's give our portion para po sa fundraising event na ito. If you want, dun po sa mga offerings niyo for this particular fundraising, you can approach po our office. Or pwede rin pong isama nyo na sa offering. You just have to indicate na it's for Tawid Helping Ministry 2024. And then again, we have Operation Home Base. Every Wednesdays po yan, 7 p.m. at our BBT Sanctuary. And then we have a prayer meeting also for prayer meeting and Widows Fellowship every Friday. Yan po ay alas 6 ng umaga. Dito rin po sa BBT Sanctuary. 6 p.m. pala. Okay, 6 p.m. Yeah, Widows Ministry. Okay. And then, meron din po tayong couples ministry every third Sunday. But ngayon po kasi ang couples ministry ay busy po sa pagprepara ng ating family day. Later po, you will hear more about it. I-allocate ko po yan, yung buong detalye from our head, Sister Cynthia Galang. And then,
Women's Ministry every second and fourth Sunday, but ngayon din po medyo nakabakasyon, but magre-resume po ito, tandaan po natin sa coming January because we have several preparations for the upcoming Christmas and holiday season. So, inuna na po namin yung Christmas party ng ng mga kananayan, but definitely po, ang mga nanay din ngayon ay busy sumusuporta dun sa ating family day along with our men's ministry. Ang men's ministry naman po ay every first, second, and fourth Sunday right after the service. And sa mga kabataan po, madinig ko nga pong malakas na amen sa ating youth ministry. Wala po bang bata? Wala po bang youth? Say amen. Ayun. Parang yata, baka mamaya sa afternoon yung ating youth ministry. So yan po ay every first and third Sunday right after the service. And then we also have children's ministry. Supportahan din po natin to. Magkakaroon po sila ng isang masayang Christmas party. Ito po talaga tradition to dito sa Bikutan Bethel Temple. Talagang pinaghahandaan po ito. And that, ito po ang ating theme, si Jesus ang arko ng Pasko. Diba? Very thematic. So, kung ano po yung nakita nyo dyan sa image na yan din po ang expectation natin during the Christmas party. So, about more than 100 kids will benefit this, di ba? Sabi ko nga, let's support our church ministry, children's church ministry. Maganda po na magpunla tayo dyan. And then also, ang ating multimedia ministry, if you want to partake at maging part po ng multimedia ministry, you can approach Brother Joseph Coronado. And meron dun din po sa mga interesado. Diba? Ngayon po ay panahon na ng Canva. Dati PowerPoint, pero mas madali raw ngayon ang Canva actually. So, sino po yung gustong matuto ng Canva? And you can also approach Brother Joseph. And may I call on Sister Cynthia Galang to further discuss about our upcoming Family Day, which will happen next week na po, November 16. Saturday. Maraming salamat, Sister Roda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po tayong lahat ngayon. So napakasaya po nakasama tayo sa pamilya ng Diyos. So ito na po yung pinakaiintay nating event, di ba di? Sa Sabado po ay magkikita-kita na po tayo para sa Family Day. Excited na po kayo? Amen. So ito na po yung pagsasama ng 4 na grupo at tayo po ay magpapakita ng ating lakas, talento at karunungan na ibinigay ng Panginoon. So, ang tema po natin, pamilyang itinataas ang Panginoon, pagtugon sa nagbabagong pananaw at panahon. Ang key verse po natin mula sa mga awit 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Di ba talagang desire natin na malaman ng buong bikutan, ng buong tagig na si Kristo lang ang sagot, ang katugunan sa lahat ng mga challenges sa nagbabagong panahon. So ito po yung panahon na magkaisa po tayo mga pamilya, na sabihin po natin sa kanila, si Jesus lang ang tanging katugunan. At yan po ay papamayagpag natin sa buong tagig, sa buong community ng Bikutan at lumawag sa tagig. Di ba di? So, magkita-kita po tayong lahat sa Saturday. 6 a.m. po dito po mag-gather po tayo muna sa church. 4 na grupo po. Ano nga yung mga grupo natin? Matthew, John, Luke, tsaka Mark. Okay. Blue, yellow, red, and green. Yan. So alam ko handang-handa na po yung mga teams natin para sa mga magaganda po nating competition. So yun pong mga hindi pa po napasama, pwede pa po kayong humabol. Basta po magpa-register lang po kayo sa baba at kayo po ay i-allocate namin sa team na pwede po namin kayong paglagyan. So, ini-invite po namin kayong lahat at I believe after the service po, kailangan po kayong mag-gather for the final briefing po para po sa Family Day on Saturday, November 16 at 6 a.m. here at BBT. Then magpaparada po tayo papunta sa RP Cruz Elementary School. Lahat po ba tayo makakasama? Amen. So magkita-kita po tayo. Yung lahat po ng mga nalulungkot,
attend po kayo kasi uwi kayong masayang-masaya kasi mag-enjoy po tayo lahat doon. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung maganda nga yung umaga niya. Ayan, maganda yung panahon. Pero may parating na naman daw na na bagyo na naman this coming week Thank you Lord sa magandang panahon. Thank you Lord, magkakasama tayo. Isang pamilya, di ba, ng Panginoon. Ayan. So this morning we'll be talking about encouragement again. Now, and sige, lagay na natin yung ating slide without further ado. Be an encourager. So ang theme natin kasi is, is be encouraged. So last Sunday, pinag-usapan natin na si David, he encouraged himself in God. So si God din nag-encourage sa kanya. So this time around, yung role naman natin mag-encourage sa iba. So be an encourager. And this morning, so welcome po sa bawat isa sa ating service. So si Pastora Lourdes po ay nandun sa ating daughter church. And sama po natin palagi sa panalangin yung ating leaders. So sa ngayon ako po yung mag-speak. And we'll be talking about an interesting topic. Now, ang tanong, sino nga ba dapat ang mag-i-encourage sa kapwa natin? Minsan, di ba tayo na nga minsan discouraged na? Ba't kailangan ko pang i-encourage yun? Ako nga mismo, ang dami kong problema Now, that's a very critical question, especially when talking about encouragement. Tignan natin yung stats. Can we show the stats, please, in next slide? Grabe yung statistics ng ngayon Pilipinas. Medyo maliit. Kita nyo ba? Ayan. Alright. So, sa panahon ng social media, yung mga pamilya natin, kaibigan, ay isang click lang, tama? Or isang tap nyo lang sa cellphone, matatawagan nyo na. Tama po ba? Hindi na mahirap dati. Pag tatawag ka sa abroad, naalala ko yun, ang dami mo pang dial na number. Tapos may kakausapin ka pa, tapos ita-transfer ka pa dun sa mga kausap mo sa abroad. Napakamahal pa ng binabayaran. Ngayon, kahit nasang parte ng mundo, isang pindot mo lang makakausap mo. Tama po ba? Kaya meron tayong nga palang mga nanonood online, Welcome po sa ating mga nanonood sa online. And I pray, maranasan nyo rin yung message ito kasi nandyan din ang Holy Spirit kasama nyo. So now, pansinin natin, ang Pilipinas daw, according sa Gallup.com, pag tinanong sila, feeling mo ba connected ka? Ang sagot ng mga Pilipino, 80% of them connected naman daw sila. So may connection sila kasi nga, andali Sino dito yung friend nyo sa Facebook, 1,000 plus? Diba, ganyan typical sa Pilipino Pagka yung may mga kaibigan akong taga-Amerika, ang mga friends nila 300 lang. Tayo mga Pilipino, libo-libo. May iba 2,000. Diba, ang limit niyan 5,000 pa. So tayo, connected tayo. Pag tinanong ka, ilan ang friends mo sa Facebook? Diba? Thousands. Pero ngayon ang tanong, ilan yung talagang nakaka-encourage sa'yo dun sa mga friends na yon? At ilan din yung masasabi mong ikaw ang nag-encourage dun sa libo-libong mga kaibigan mo na yan? Are you an encouragement to them? Nakuha po ba natin yon? And alam niyo, nangyari dyan sa poll, ang nakakalungkot ito. Ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakamalungkot na bansa.
Di ba ang weird? 80% ng mga Pilipino, feeling naman natin connected tayo. Mahilig tayo sa social media eh. Di ba? Pero, nung tinanong sila, masaya ba kayo? Hindi. Hindi. Tayo, yung, mas masaya pa sa atin yung mga taga-Uganda. Mas masaya pa sa atin yung taga-Botswana. Mas masaya pa sa atin yung mga taga-Afghanistan. So yung mga Pilipino, pag tinatanong sila sa survey, masaya ba kayo? Hindi. They feel lonely. Sabihin nyo nga po, lonely. Parang mag-isa sila sa buhay. Libo-libo yung mga friends ng mga Pilipino sa Facebook, ha? Minsan nga, pag may nag-a-add sa akin, parang inad na ako nito, ha? So hindi ko na yan i-add, di ba? Kasi baka mamaya scammer, eh. Kinakopya yung account. Ingat po tayo sa ganun, ano? Kinokopya yung mga account. Now, kahit ang dami-dami ng kaibigan, masasabi ng mga Pilipino, marami, and hindi lang naman sa Facebook yan, mga Pilipino talaga friendly. Tama? Di ba? The land of the smiles daw. Sabi nga ni Roda kanina, yung ano natin, smile natin, yung important yan, and kilala Pilipino dyan. Pero deep within pala, nung tinanong sa survey, mga Pilipino, feeling nila mag-isa sila. Pagdating sa mga problema, malungkot sila. Sila lang, wala silang katulong. Wala silang kasama. In a world where isolation and loneliness are growing, ito yung nakakalungkot, ano? The more connected we are, the more na dumadami yung napakadali ng tawagan yung mga kamag-anak, kaibigan, the more na meron tayong ganon, the more na malungkot pa rin yung mga tao. Bakit po kaya? So itong message nito ng Hebrews will resonate with the fresh urgency sa atin. Yung ating main verse pag-uusapan natin today. Even though ito po yung panahon na the most connected ang mga tao in human history. Dati, sino po nakakaalala ng cable TV? May cable TV pa ba ngayon? Parang wala na yata. Dati kung gusto mong makaalam ng balita sa China, sa cable TV, hanapin mo. Di ba? Ngayon, ang dali na lang. Alam mo yung nangyayari sa buong mundo, konektado. Alam natin nangyayari sa US. Di ba? Mayroon silang nanalo yung presidente. Right? Alam natin. Kasi ang napaka-konektado natin. But, in this era na sobrang connected ng mga tao, humans are the loneliest ever. That's why, itong mga verses na to, I hope will be an encouragement to us. And hindi lang encouragement, but a lifeline for us believers. Na importante yung fellowship. Importante yung pagtutulungan. Importante yung pag-encourage sa bawat isa. Sige, pakita natin yung sinabi ni Mother Teresa. Basahin natin yan. Sabi, loneliness and feeling of being unwanted is the most terrible poverty. Kaya di ba marami kasing mga tao, iniisip nila, pag marami akong pera, masaya na ako. Paramihin ko pa, masaya na ako. Pero in reality, that's not true. Tama po ba? Minsan nga, for example, pag nasa palengke, okay, pag kahit dyan sa talipapa dyan, ibili ako, nakangiti sila masasaya sila, parang ako pa yung bugnutin Namimili ako ng mga goal, parang itong mga to, sasaya nito So it's not really yung halaga or yung value na meron ka nga Ang magpapalungkot talaga sa'yo is the feeling of being unwanted, yung wala kang kasama, walang tumutulong sa'yo. Napakalungkot po na sitwasyon yan. And that's why tayo mga Kristiyano, tinawag tayo para mag-encourage sa kapwa natin. Amen. Kasi yung mundo na to, ang tunuturo ngayon ng mundo na to, sarili, ano yung kailangan ko, ano yung gusto ko, gawin ko yung dapat para sa akin. Ganyan ang mundo ngayon. But the Bible is teaching otherwise. Ano yung may tutulong natin sa kapwa natin? Sige nga, challenge ko kaya, tanungin niyo yung katabi niyo ngayong umaga, tanungin niyo siya, anong matutulong ko sa'yo? Sabihin mo sa kanya, sagutin mo, libre mo ako sa Jollibee.
Libre mo ako. Ayan. Di ba nakakatakot tumanong? Anong matutulong ko sa'yo? Parang nakakatakot tumanong yan kasi ikaw mismo ang dami mo rin kailangan, right? Ikaw din, marami ka rin gusto. Pero yun yung value ng meron kang maaasahan talaga na kaibigan, yung nag-i-encourage sa'yo. And sino dito yung na-appreciate nyo yung mga kaibigan nyo? Di ba? Alam nyo, pag may problema, talagang isang lapit mo lang, siya yung tutulong. Right? Hindi ka pa nga nagsasalita, kita niya na sa mukha mo, may problema ka, tutulungan ka na talaga. Yung mga ganyang kaibigan, very valuable, bigay ng Diyos yan. And now, ang sinasabi dito ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, we're called to be like that. To encourage others. Kasi kawawa, ang daming mga tao sa mundo ngayon, they're experiencing terrible poverty. Matinding kahirapan, hindi sa pera ha, kung hindi sa kalungkutan. So let's read our main verse. And then we will pray. Basahin natin yung main verse natin. Yang kinuha ko sa ERV para mas madaling maintindihan. Sabay-sabay po natin basahin. We should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. We must not quit meeting together as some are doing. No, we need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the day getting closer. Tayo po yung makot manalangin. Salamat sa iyo, O Diyos, sa biyaya mo na kami nakakalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng iyong salita, iningatan ninyo. Salamat na patuloy kayong nangungusap at nagpapaalala sa amin hanggang sa panahon na ito. And I know your word is powerful and precious and valuable. Hayaan hindi masayang ito. Hayaan ang salita mo ay tumimo sa puso ng bawat isa. Hayaan ang Holy Spirit magbukas ng isip, magbukas ng mga tenga, magbukas ng mga puso, Panginoon, upang salita mo mag-ugat, lumago at mamunga. Lord, hayaang makita naming buhay ang salita mo sa aming mga buhay. And Lord, especially this message, I know, gusto mong i-encourage ang iyong mga anak at marami ring mga tao pa ang nangangailangan ng encouragement. So I pray, Lord, that itong message ito talaga tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. We thank you this morning. Ikaw ang mataas palagi in this message, Panginoon. Ikaw ang masunod. And hayaan, Panginoon, na in all of this ay mapapurihan ng iyong pangalan. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Alright. So yung context nitong verse na to, sinulat to sa mga Hebrew. Di ba? Kaya nga yung title ng book, Hebrew. Pero alam niyo po, baka kawawa yung mga Hebrew nung panahon na yan. Okay? Kasi imaginein mo, yung gobyerno galit sa'yo kasi mga Romano yan. Hebrew ka, so ayaw nila sa'yo. Tapos yung kalahi mo mga Hebrew, galit din sa'yo kasi Kristiyano ka eh. Nakita niyo yung posisyon ng mga Hebrew? Kristiyano siya, yung Hebrew, Hudyo na naging Kristiyano, so galit na sa'yo yung gobyerno, tapos yung kaibigan mong mga Hudyo, ayaw rin sa'yo. So sobrang discouraged sila. Napakalungkot ng situation ng mga Hebrew. Kaya kung babasahin niyo yung Hebrew na yan, very theological yan kasi pinapakita sa mga Hebrew, hindi kailangan gawin natin yan kasi yan ang tama. And that is the situation of the Hebrew. And maraming, alam niyo po, marami pa rin mga tao ngayon, and Kristiyano ngayon, ganyan ang pakiramdam. Although hindi same level of persecution, pero mabigat na rin ang persecution ngayon. Di ba? Naintindihan po ba natin? Ngayon, di ba, ngayon magdadalawang isip ka bago ka mag-post sa Facebook. Baka may masaktan ka. Kahit na alam mo yung ipopost mo, nasa Bible. So you see, we're having the same, yung era na yan is the same as this era. It was likely, ito po kinompost to bago masira yung Jerusalem, AD 70. So talagang kawawa yung mga Kristiyano nung time na yan. So, imagine niyo, kawawa na nga yung mga Kristiyano, ang sinasabi pa rin ng writer ng Hebrew, sabi niya, encourage one another. Be an encourager.
So the overall theme ng Hebrew kasi is about encouragement para sa mga believers. Ang issue kasi sa atin, pag inisip mo ng logical, tama naman, paano ka mag-encourage kung ikaw mismo malungkot? Nakuha pa ba natin yan? And I think that's the real issue. Lahat tayo may pinagdadaanan. Tama po ba? May kanya-kanya tayong mga struggles, may kanya-kanya tayong mga issues sa buhay. Tapos idadagdag mo pa yung problema ng iba, gusto mo pa siyang tulungan. So yun yung medyo mahirap. And I understand that, naiintindihan ko yan. Kaya lang, mapapansin natin sa kaharian ng Diyos kakaiba. Imagine niyo si Jesus, 'di ba? Sabi niya, ilan yung tinapay na meron ka, yung bata? Ilan na nga lang yon, kukunin pa ni Jesus para ipamigay. Alam niyo po ba na sa kakulangan natin pwede tayong maging encouragement sa iba? And yun nga po yung napakagandang encouragement. Even doon sa panahon ng feeling mo ikaw dapat yung ini-encourage, pero nagbibigay ka pa rin ng encouragement, yan yung panahon na kikilos ang Panginoon. And this is what Hebrews is about. No? Sabi diyan, we should think about each other. O, di ba? Hindi niya na nga hindi sinabi dito ng writer, hindi niya sinabi na pag-isipan mo yung problema mo, kawawa naman kayo. Hindi. Pag-isipan mo yung kapwa mo. Paano mo sila may encourage? And you know why? Kasi sa kingdom of God, the more you give, the more you receive. The more you encourage, the more you are encouraged. Kapag nag-encourage ka, ikaw mismo ay encourage. So now, the question is, paano nga ba tayo magiging encourager? So kasi dito, pinag-uusapan, how can we be an encourager? And let's go to point number 1. Sige. Number 1, intentional encouragement. Sabihin nga po natin, intentional. At yung mga nasa online, pakilagay po yan sa chat. Kasi yung intentional na yan is madalas nakakalimutan eh. Pero yan ang dapat, yan ang susi. In everything you do, you have to be intentional. Hindi ka dapat inaagos lang ng tubig. Dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan yung mga ginagawa. Now, sige. Can we show? Ba't ako na yun? Medyo magulo Sige, ano man na nga lahat? Can you show everything? Yun, nahuli yun. Okay. So, basahin natin yung verse. We should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. So, unang-una sabi, think. Sabihin nyo nga po, think. Pinag-iisipan. Pag mag-encourage, pinag-iisipan. And alam niyo po ba, yung mga tao na nag-i-encourage, kaya nababawasan din yung lungkot at depression nila kasi imbis na iniisip nila yung problema nila, iniisip nila yung iba. Nakuha po natin yon. Pag busy kang tumulong, ang oras mo, ginugugol mo para tumulong sa kapwa, mababawasan yung pag-aalala mo para sa sarili. So you think about each other. Sabihin niyo po, think. Deep, intentional consideration. Pinag-iisipan maigi. Hindi ito yung casual lang na, sige, God bless you. Sige, okay na yan. Hindi ito yung ganong casual. Now, pansinin niyo si Jesus. Ano sabi niya ron sa mga mangingisda? Nung tinawag niya yung mga mangingisda, ano sabi niya? Follow me and I will make you fishers of men. Kasi pinag-isipan ni Jesus yon na nakarelate dun sa pagkatao ng mga mangingisda. So we really have to think. Hindi pwedeng, although syempre, paminsan-minsan, tsumachamba tayo, na-encourage natin. Nginitian mo, so maganda rin naman yung iningitian mo yung kapwa.
Amen. Di ba maganda rin naman yun? Kaya lang, mas maganda kaysa sa iningitan yung pinag-iisipan mo how to encourage someone. Ang encouragement, yung magandang klaseng encouragement requires effort. Sabihin niyo po, effort. For example, ito, sa life ko na lang, no? Yung bunso kong anak, dati pag umuwi yan, makwento yan eh. Lahat na kinikwento niya. Ngayon, pag tinanong ko siya, kinuwento niya, okay, it's fine. Ganun na siya. Teenager. So kami mag-asawa, pinag-iisipan namin, paano ba? Ano magagawin natin para meron pa rin tayong magandang connection sa kanya? So, nag-iisip kami. Kasi hindi mo matchachamba, hindi rin pwedeng ipilit yung style namin. Sa inyo may nakita kami na nakakatawa, na totoo naman, na parang effective naman, napapansin namin. Alam niyo sabi, yung isang psychiatrist sabi niya, ang mga teenager daw, pagka daw umuwi sila, dapat daw yung magulang, hindi ka parang aso. Alam niyo may mga aso, di ba? Pag uwi mo, parang anak, kamusta ka na? Di ba? Parang sobrang excited, nagwawag yung tail. Yan, yung mga iba kasi malilit pa yung anak, pero pag nagtandaan na, mapapansin nyo na rin itong mga napapansin namin. Hindi ka daw parang aso. Dapat daw, pag nagti-teenager ka na, yung anak mo, para ka ng pusa. So, malambing ka pa rin, pero, wala, di ba yung mga pusa parang walang pakialam? Pagka daw maliliit na bata, di ba yung mga bata gusto nila ng aso, right? So, ganun yung parenting mo, pag bata ka, parang kang aso, excited. Pag bata pa yung anak mo, excited ka. So, you see, yung simpleng ganun na-aral namin, na-research namin, effective. So, ang gagawin ko, gigil na ako, gusto kong magtanong, gusto kong magkwento siya. Eh, syempre, nasa UP pa siya, gusto kong magkwento. Kwento mo nga sa akin kung anong ginagawa niyo dyan. Nagpipigil na ako. Tahimik lang ako, nagda-drive. So, maya, magsasalita na siya, Dad, ganito yung nangyari, ganyan. Nagpunta kami dun sa isang magandang puno, nag-picture kami. Nagkukwento. So, hindi ba, yung pusa kasi pag nakita mong payapa siya, hihimas-himasin mo. So, ganun daw dapat tayo. So, you see, when we're dealing with people, you need to know who they are. Amen? And that's the only way you can encourage them. Tama po ba? Alam niyo, lalo na yung mga bata ngayon, napag-usapan natin yan last month, kailangan ng mga kabataan ng encouragement. Ang number one na pakiramdam ng mga teenager, hindi sila naiintindihan ng mga magulang. Tama po ba? Sino ba dito hindi dumaan ng pagiging teenager? Di ba pag teenager ka, gano'n ang feeling mo? Parang hindi na ako naiintindihan ng mga magulang ko. They really need encouragement. Amen? And sa mga teenager pa lang yan, paano naman yung mga kaibigan natin? So we really have to think. Di ba, magpapasko na naman. Tanungin nyo nga yung katabi mo, Pasko na. Sabihin mo sa kanya, asa na? Di ba, wag naman, di ba, pag Pasko, wag naman, anong regalo? Ano yung pinakamadalas yung nakukuha pag Pasko? Ha? Bag, ano ba? Ha? Mug, di ba? Wag naman mug. Tuwalya, ako madalas tuwalya eh. Wag naman tuwalya, di ba? Medyo, when you're giving something, pag-isipan. When you want to encourage someone, kilalanin mo, pag-isipan mo. Amen? Mas effective yun. Yung effectivity nun, mas maganda. So again, kailangan natin mag-isip. Sabihin niyo po ulit, think. Pinag-iisipan. And alam niyo, napakaganda, ito mga kapatid, ito yung gusto ni Lord eh. Napakaganda na yung iniisip mo para sa ikabubuti ng iba. Hindi puro na lang problema. Amen? Tama ba ba? Ako, that gives me encouragement. Kasi ang dami ko rin problema, di ba? Dami tayong gustong ayusin sa sarili natin. Pero napakaganda when you're thinking about helping others. Amen? Amen po? Ayan, so sa Pasko wala na ang mug at tuwalya. Okay?
Face towel na lang daw. Okay. So you see, we have to think. Pangalawa, sabi dyan, sabi we should think about each other. Anong sinabi niya sa susunod? To see how we can encourage each other para daw makita. So visualize. Sabihin nga po natin, visualize. Pagka kasi iniisip natin yung kapwa natin, iniisip natin yung mga anak natin, for example, iniisip natin yung mabuti para sa kanila, we visualize. We set a vision for them ng maganda. The best way to be an encouragement is to see the good. Sabihin nyo nga po, good. Sabihin nyo nga po yung katabi nyo, good ka. Parang ayaw nyo. Parang bad yung katabi nyo. See the good. Yan ang encouragement. Is always pointing to what is good. Yung potential. Sabihin nyo po, potential. Yan ang encouragement. Alam nyo kasi ganito yan eh. Kapag okay naman yung tao, they don't need encouragement, di ba? Pag ikaw okay naman lahat, you don't need encouragement. Pero kapag dumadaan ka sa mga mahirap na sitwasyon, parang pinipigilan ka, no? Hindi mo makuha yung gusto mo, hindi mo makuha yung goal mo, yan yung mga kailangan talaga ng encouragement. And one way to provide encouragement is to have a vision. Visualize. Makita mo yung kagandahan. Makita mo yung future. And you declare a good future to them. Di ba? Anong sabi ni God kay Abraham? Imagine niyo si Abraham, ilang taon na ba siya tinawag siya ni God? I think 80? 80 years old na yan, tapos tinawag siya ni God. Alam niyo sabi ni God kay Abraham, I will make you the father of all nations. Imagine niyo yan, parang wala sa hinagap ni Abraham. Hindi nga siya magkaanak eh. Pero yung si God, may nakikita siyang napakaganda para doon sa tao. And that's the best form of encouragement. Amen. Kaya ako, for example, sa mentoring namin, sabi ko kay Jesus sa sila Merfield, sabi ko, next time kayo naman magsasalita kasi magagaling naman kayong mag-speak. Muntikan ko na ngang tawagan si Jesus na siya yung speaker ngayong umaga. Kasi sabi ko, baka first time niya, mag-rush siya. Kasi in-advise lang ako ni Pastora kagabi about na ako pala yung speaker this morning. Ano? So I was thinking, kasi gusto ko na rin talagang ma-ready itong mga alaga ko eh. For them mag-speak din talaga. Kasi I see a good future in them, makagaling. What I see in them is good. Alam ko, kaya nilang gawin yung ginagawa ko and even better. And that's the right kind of encouragement. Amen. Di ba? Ang masakit kasi minsan tayong mga magulang, taas po kami ng mga magulang. Di ba? Anong mga linyahan natin? Walang mangyayari sa'yo. Di mo mga mahugasan yan. Paano ka na? Di ba? Yan ang mga linyahan ng mga magulang. Paano ka na pag nandito ka na? Walang mangyayari sa'yo. So, imbis na ganun yung linyahan natin, mga magulang, amen? Gandahan natin. Let's speak a good vision to them. And that's the best form of encouragement. Alam niyo, ito po, encourage ko kayo. Encourage ko po kayo, bawat isa sa inyo. Ang nakikita ko sa bawat isa na member ng Bethel is this, na mararanasan nyo si Lord na buhay sa buhay nyo. Amen. Sino dito gusto nyo maranasan si Lord na buhay? Na hindi nyo lang sinasabi. Diba, hindi nyo lang binabasa dun sa Bible. Nararanasan nyo. Nararanasan nyo sa buhay nyo, sa mga relationship nyo, sa pananalapi nyo, nararanasan nyo. And that is my vision for you. And ganun din, pag kinakausap ko yung mga musicians sa mentoring, I always tell them, ang vision ko sa inyo, magawa nyo yung pinakamaganda at makita nyo yung sarili nyo nasa gitna ng plano ni Lord. Amen. So that's it, you visualize. And pangatlo, sabi dyan, encourage each other to show love and do good works. Sabi dyan, show. Sabihin niyo po, show.
Ipakita. So balik na naman tayo sa topic natin last month, model. Modeling. Kailangan mong ipakita. So yung pag-i-encourage, hindi lang yan salita, hindi lang yan sa magandang salita, hindi lang yan sa pag-visualize mo, kundi kailangan mong ipakita, i-model mo. Sabihan mo nga po pwede bang kausapin niya yung katabi niya, sabihin mo sa kanya, ikaw mauna. Ikaw ang mauna. Di ba, ini-encourage mo ako, gusto mo ako maging masaya, nalulungkot ako, dapat masaya ka. Hindi yung nag-i-encourage ka, ikaw yung malungkot. Right? You show. Encouragement is not just about words, it's about action. So, kailangan daw ipakita. The greatest form of encouragement, alam niyo po yung pinakamagandang encouragement, is living it out. Amen. Di ba? Ako, for example, pag may tumayo na successful, for example, yung guest speaker natin, 89 years old na pastor na nagda-drive pa. Grabe. Tapos tinanong namin ni Kuya Obet kung may maintenance siya. Wala siyang maintenance. 89 years old, nagsispeak, very sharp. No? Pag tumayo yung ganon, wala pa nga siya sinasabi, na-encourage na ako eh. Because yung buhay niya is an encouragement to me. Amen. Yung buhay niya is an encouragement to me. And alam niyo po, lagi kong pinagpiprayan, I don't want to be an empty teacher. Ayoko yung turo lang ako ng turo, tapos yung buhay ko, blanco. Ang gusto ko yung buhay ko also speaks for myself. Yung buhay ko nagsasalita din. And that's the kind of encouragement din na gusto ni Lord. You show. Sabihin niyo po ulit, show. And ang ganda ng tinuturo niya, kailangan ipakita daw natin paano magmahal at paano gumawa ng mabuti. Paano nga ba magmahal at gumawa ng mabuti? Di ba? Kailangan tumulong. Amen. Kailangan minsan-minsan magpautang or magbigay. Ayaw na mag-amen. Kailangan patawarin yung listahan. Di ba? Paminsan-minsan, kailangan, kasi ang love always comes with sacrifice. Right? Kailangan magpatawad. Amen. Pero kailangan din, tandaan natin ang love, hindi yan puro pagbibigay. Ano sabi sa Bible? Love does not delight in evil. Ayaw ng love ng masama. So pag may masama, si love, ngangawa. Nagsasalita yan. Kapag nagmamahal yan, hindi pwedeng tahimik yan pag may mali kang ginagawa. Amen. Bakit? Kasi ang love, gusto kang mapabuti. Okay, so hindi to yung message ito is not, yung encouragement does not always come sa thumbs up, thumbs up. Minsan nakaka-encourage din yung thumbs down. Nakuha po natin? Mali na yung ginagawa mo eh. Tigil yan. Hindi maganda yung plano mo. Tigil yan. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Wag yan. That's also a form of encouragement. So you see, paano mo mata-thumbs down? Kailangan ikaw muna, you model. Sabihin niyo po ulit, model. Alam niyo, I think the essence of a Christian talaga is the transformed life that he lives. Yung buhay. Yan ang tinitignan talaga. No? And napakagandang mensahe yan ng encouragement sa iba. So we could, di ba, marami yan. We could offer practical help, advice. Pag ginawa natin yan, mamomodel yan ng mga tao. Gagayahin din nila. So, tayo as a Christian, we lead by example. Hindi tayo magaling lang sa salita. Amen. Amen po.
Ako kasi, ito yung issue sa akin eh. Bata pa lang ako, mag-iisip ako eh. Tinitignan ko yung sinasabi ng tao doon sa buhay niya. No, na-analyze ko, teka, ang dami niyang sinabing hallelujah at kung ano-ano. Pero yung buhay niya parang, oops, there's something wrong. No? And hindi mo may iwasan yan. Ako, lumaki na nga akong Christian, nag-iisip ako ng ganun. How much more yung mga nasa labas? So that's why it's very important for us to live what we speak. To walk the talk. Tama po ba? Amen? I know it's hard, pero walang mahirap sa Diyos. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Kaya niya tayong baguhin. Kaya nga for me, one of the greatest miracles of God para sa akin is a life transformed. Yung buhay na, kakaiba. Yung buhay na, nakalinya talaga sa sinasabi ng salita ni Lord. That's one of the greatest miracle of God. And yun yung maganda. Pag nagawa natin yan, we'll lead by example, may encourage natin ang mga tao. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ano ba yung hinahabol ng mga tao ngayon? Dati, ang hinahabol ng mga tao, pera, mga artista, di ba? Ganun dati. Ngayon, iba na. Likes, gusto na nila sumikat. Ganun na ngayon no? Yung mga tao ngayon, iba na yung hinahabol Ang problema, kahit anong habol na gawin mo dyan, entertainment, comfort, habol ka ng habol dyan, pag nakuha mo, empty pa rin yan You'll just feel empty. And ang daming mga tao, they feel empty right now. And alam nyo, pinakamagandang imomodel natin as a Christian, yung makita nila sa atin yung pag-asa na meron tayo sa Lord. Amen. Di ba? Pag maganda yung sitwasyon natin, lagi tayo nagpapasalamat kay Lord. Amen. Sino dito nagpapasalamat lagi kay Lord? Amen. Diba, pagka naman hindi maganda yung sitwasyon, marunong pa rin tayong magpasalamat at umaasa tayo sa mabuting gagawin ni Lord. Amen. Yan yung pag nakita nila yan, wow. Pag nakita nila yan sa atin, wow. May encourage sila na lumapit kay Lord. Now, let's go. Point number 2. Next slide. Yan. So, una is intentional thinking. Ngayon, fellowship, encouragement. So, let's go. Sige, pakita na natin. Nauna yun. Nagkamali yata ako sa ano. Sige, pakita mo na lahat. Yan. Basahin na. Oops. Basahin natin yung verse. Sabay-sabay. We must not quit meeting together as some are doing. So yung early church, tandaan po natin, yung church hindi nagsimula sa mga building. No, although sinasabi kasi ng Catholic, sila yung unang church, no? Pero yung mga building nila, yung malalaking simbahan nila, hindi yan nagsimula ang church. Nagsimula ang church sa mga bahay-bahay. Pag binasa po natin sa Acts, simpleng mga bahay, doon sila nagkikita-kita. And to the point na araw-araw. Tayo, tuwing kailan po ba tayo nagkikita? Tuwing kailan po? Sunday. Tama po ba? May iba umaattend ng ibang araw, right? Pero the early times, ng early church, every day. Nagkikita po sila. Now, dito sinasabi rito na huwag kayong mag-quit. Hindi kasi may mga iba, may bad models. May nagpapakita na ayaw na nila. Hindi na sila uma-attend. Some had abandoned the meeting. Ako, maintindihan ko naman. Kasi nga, nung panahon ng Hebrew na yan, nung panahon na yan, nakakatakot umattend ng mga meeting. Pupunta ka sa bahay nun. Nakikita ka ng mga kapitbahay mo, galit sa mga Kristiyano. No, yung mga Hudyo, galit sila kasi kontra yun sa, tandaan natin, yung mga Hudyo kasi nun, yung tinatawag na theocracy, yung religion nila, yun din yung gobyerno. So kaya yung mga pare, sila rin yung mga politiko. Right? So kapag ikaw lumipat ka ng religion, naging Kristiyano ka, kalaban ka nila. You're not part of them. So pag umattend ka sa mga gathering, nagagalit sa yung kapwa mo. Kaya may iba nag-quit.
Kaya may iba ayaw na. And ngayon, marami ngayong mga issue. Bakit nga ba hindi na umaattend yung mga kasama? Hindi na umaattend ng church, or hindi na umaattend ng mga small groups. Ang daming mga issue ngayon, di ba? Like, busy, school, work. Grabe yung mga school ngayon, pati Sabado, may pasok. Minsan yung iba, linggo. Right? Oo nga, lalo na may mga bagyo, so may makeup classes na naman. So you see, ang daming reason para hindi tayo makadalo. Pero ang sabi ng Hebrew, don't quit. Sabihin nyo nga po, don't quit. Huwag kang susuko, attend ka pa rin. Kahit pangit yung sitwasyon, punta ka pa rin. Kahit na parang wala kang napapala, attend ka pa rin. Kasi tandaan natin, kapag lumapit ka sa Diyos, nakikita ka niya yun. And He honors that. Hindi tayo pwede kasing mag-isa. Sino po dito marunong mag-ihaw? Pag nag-iihaw tayo, hindi na yata alam ng mga tao ihaw eh. No? Okay, so pag nag-iihaw ka, di ba, anong gagawin mo? Pag-ihiwalayin mo ba yung mga uling? Anong gagawin mo sa mga uling? Sasama-samahin mo para maganda yung init niya. Pag pinag-iwa-hiwalay mo yan, ano mangyayari doon sa ihaw mo? Hilaw. No? And ako natuto na ako mag-ihaw. May ihawang kami. So natuto ako. So ganun pala yung pag pinaypay mas gumanon yung mga uling, ang pangit ng kalalabasan. So, kailangan nakakumpul talaga sila. And ganun din, alam niyo sa buhay natin, ganun din. Kahit gaano ka pa kainit kay Lord, pag mag-isa ka, hindi ba, walang naluluto. Sabihin niyo nga yung katabi niyo, walang maluluto pag mag-isa ka. Kailangan sama-sama. Kailangan tulungan. Diba kaya isa sa mga, alam niyo ba, number 1 na reason ba't maraming tao ang malungkot dahil nga sa sarili nilang pamilya eh. Kasi feeling nila, mag-isa sila sa sarili nilang pamilya. Kaya tayo mga Kristiyano, we have to set an example na hindi tayo ganon. Amen po. Makipag-meet, makipag-usap, sumama. No? Give time. Give your presence. Yung nandun ka talaga, hindi yung nagsiselfone ka lang. Right? So, dito, anong sabi dyan? Don't quit and don't follow bad examples. Huwag natin gamiting dahilan yung, oy, siya naman, hindi na rin eh. Ako rin, ayoko na. Huwag. Yan yung isa sa mga salamat kay Lord na tutunan ko. May nagturo sa akin yan. Na kung mali yung ginagawa, ba't mo gagawin? Ba't mo gagawing dahilan? Yung mali, huwag mong gawing dahilan. Amen. Amen po. Hindi porke ginagawa ng iba, alam mo nang ang mali, gagawin mo pa rin. Iayos mo. And when it comes to giving encouragement, meeting together, hindi pwede tayong sumuko dyan. Amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord ngayong umaga sa mga katabi natin? Na masipag, nag-ayos, pumunta dito sa church. No? Kasama natin ngayon. Sometimes, di ba, lalo na sa panahon ngayon, ano, ang problema kasi minsan, di ba, may online service naman tayo. There's nothing wrong with online service. Actually, yung online service na yan, magandang pangdagdag yan doon sa pagkikita nyo kung hindi kayo makapagkita. For example, kami sa mentoring, pag hindi kami magkikita, nag-online kami. Okay? Hindi magkalaban yung online sa kayong attendance sa church. Gusto ko pong malinaw yun. Hindi yan magkalaban. It doesn't mean na pag nag-online ka, tamad ka na mag-attend. No. Ang sinasabi ko, dapat ginagamit natin lahat ng opportunity na to build encouragement and to build fellowship. Amen po.
Napakaganda nga po ng online ngayon. For example, ako po ay, I think, 3 years na yata. 2 or 3 years na akong nakakapag-Bible school. Eh, kung wala yung online, hindi ako makakapasok sa Bible school kasi ang layo-layo. Valenzuela pa. No? So because of yung online classes namin sa Assemblies of God, nakaka-attend ako ng Bible school and magti 3 years na ako sa Bible school. And I'm really blessed to listen to yung mga matatandang pastor and professors who teach. And this is made possible by yung online. So wag natin tingnan as an enemy yon, kung hindi as kasama technology na makakatulong sa atin to build fellowship. Amen. So for us, mga kapatid, I encourage you, laging umattend. Okay lang po ba yun? Encourage nyo kayo? Attend kayo. Mahirap mag-isa. Alam nyo nga, ito, usap-usapan to ng mga pastor eh. Ang isa sa mga sign na yung spiritual life ng isang tao ay nanganganib na kapag hindi na uma-attend. Sasabihin niya, pag kinausap ng pastor, sasabihin nila, hindi, basta kami ni God, one-on-one, may usapan kami. Malapit pa rin ako kay God. Ganun ang sasabihin nila. Pero most of the time, siguro pwede rin naman, may mga times na yung tao talagang kailangan magpahinga, right? Pero most of the time talaga, ang nangyayari, ang ending is they walk away from the faith. So, mga kapatid, I encourage you to stay. Amen. Kahit yung iba ayaw na tuloy. Kahit yung iba tinatamad na tuloy. Ako ganun ang rule ko. Minsan darating ako dyan sa mentoring. Ako lang mag-isa. Sabi ko parang mukhang mag-mentoring ako mag-isa sa sarili ko. No? Mamaya darating din naman sila eh. Awa ni Lord. No? Tuloy pa rin. Minsan darating ako ng magtuturo ako ng mga bata. Minsan walang dumarating. Tuloy pa rin. I make it a point. I do it. Why? Kasi hindi ako pwedeng mag-quit. Kasi ito yung gusto ni Lord na gawin natin. And I see a lot of value in encouragement. Alam niyo, mga kapatid, napakadami pang pwedeng gawing maganda ni Lord sa buhay ng mga tao. Diyan sa tabi, yung katabi mo na lang, ang daming pang gagawin ni Lord dyan. Amen. Dami pang pwedeng gawin ni Lord. Kaya encourage mo. Encourage mo. Alam niyo po ba, di ba, for example, si nanay laging uma-attend siya even in sa situation niya, naka-wheelchair. Every first Sunday. Pagka naalala ko yun, parang minsan tinatamad ako. Ang lamig-lamig ngayon, parang mamaya na ako mag-church. Sisipagin ka eh. Right? You're being encouraged. So again, mga kapatid, let us be encouraged na wag nating pabayaan yung ating mga gatherings. Amen po. Alam niyo, ito na lang. Alam niyo po ba na, for example, sa mga musician, pagka gusto mong matuto ng instrument, alam niyo po ba kung magkano ngayon ang bayaran sa music tutor? May idea po ba kayo? 2,500. Yes, per hour. Oh. Eh ako, I offer yung pagtuturo ko for free. Sometimes, yung mga mayayaman, babayaran nila yan. Kasi naiintindihan nila yung value ng mentoring, naiintindihan nila yung value ng coaching. Nagbabayad pa sila para sa coach. May coach sila sa gym, may coach sila sa business, may coach sila sa work. Yung mga anak nila, kompleto sa tutor. Diba? Yung mga college nila, hindi lang basta nag-aaral mag-isa, may binabayaran pa silang tutor. Kasi naiintindihan nila yung value ng mentoring and coaching. Ang masakit kasi minsan, yung mga Kristiyano, ang Holy Spirit na lang ang coach ko. Wow. Ang mentor ko ay Holy Spirit. No. Don't think of it that way. Kasi si Lord, lagi niyang ginagamit na mentor, coach ay tao. Sobrang valuable ng mga small group gatherings. I pray, attendan ninyo. Amen. Amen po.
Yung mga wala pa kayong, kung nagtatanong kayo, ano yung small group, ano yung gathering na yan, I pray na makasali kayo. So sa church, we're running our OHB. So meron tayong discipleship program that we're running in this church. For example, if you are interested maging musician, pwede ko kayo i-invite sa small group ko. We meet every Thursday. Ayan, so lapit lang kayo. And marami pa pong ibang small groups yan. Meron tayo sa ushering, meron tayong bawat ministry, may mga small groups yan. Right? I encourage you to attend kasi marami tayong matutulungan. Marami rin tayong marireceive and nakakatulong din tayo sa iba. Okay, let's go to point number 3. Final point. Sige, lagay mo na lahat. Parang mali yung ano ko eh. Ayan, sige. Okay, urgent encouragement. Urgency. Basahin po natin yung verse sabay-sabay. No, we need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the day getting closer. Ayan. So yung day na yan, obviously, is the coming of Christ. Sino dito excited na nababalik na si Lord? Amen. Pero medyo kinakabahan din ako. Why? Kasi may mga kamag-anak pa ako, hindi ako masyadong kampante. Kung talaga bang, di ba nakalapit na sila kay Lord? Right? Kuha po ba natin? Pero darating yung araw na yan and palapit tayo ng palapit sa araw na yan ng pagbabalik ni Lord. And this gives us a sense of urgency. Parating na si Lord. So we encourage each one na magpatuloy, lumapit sa Panginoon. And alam niyo yung urgency na yan, hindi lang yan sa persecution. Kasi kanina, pinag-usapan natin, na yung mga Hebreo, kinakawawa sila. Yung mga Kristiyanong Hebrew, kinakawawa sila. Kalaban nila both sides. Kalahi nila, galit sa kanila. Yung gobyerno, or mga Romano, galit sa kanila. Pero hindi lang yun yung reason para ma-encourage ka. Ang reason na sinasabi rito, kasi darating na ang Panginoon. Darating si Lord. And alam niyo, ito para sa akin, napakagandang encouragement eh. Why? Kasi minsan iniisip natin lahat na lang ng bagay na ito lang yung importante. O kailangan ko magtrabaho, kailangan kong kumita, kailangan kong ayusin yung mga bagay. Di ba? Minsan parang natatabunan tayo na sobrang daming alalahanin sa mundo. Pero alam nyo ba, lahat ng ito mawawala ng saysay pagdating ng Panginoon. Doon natin makikita talaga yung kung ano yung mahalaga. Pagdating ng Panginoon. And darating siya. Amen. Diba napaka-encouraging doon kapag ako nagkakaproblema, I know, dadaanan ko lang to. Darating din yung time. Nandito na si Lord. Nalala ko tuloy yung dad ko, sabi niya. Nang dumalo kami sa kapatid ko. So, ayan. Okay, tinanong niya ako, sabi niya, naalala pa kaya ako ni Anthony, yung kapatid ko? Sabi niya sa akin. Naalala pa kaya ako ng... So sabi ko, theological na tanong yan. Sabi ko, mahabang... Yan na lang. Sige. Thank you po. Praise God. So, sabi ko, iyan. Thank you po. Sabi ko sa kanya, matinding tanong yan, no? Kasi sa langit, ang explanation ko na lang sa kanya, ganito. Iba yung timeline nila doon. Kita na nila yung ending, kita rin nila yung unahan. So parang pinapanood na lang nila tayo. So hindi sila kasing worried natin kasi tayo nasa linear tayo. Sila outside of time na sila eh. Okay, yung mga nauna na sa atin. And
Medyo malaking usapan po yan. Pero I was trying to explain to him. Pero in-encourage ko siya, sabi ko sa kanya, of course, hindi ka makakalimutan nun. Hindi makakalimutan lahat ng magandang ginawa mo. Pero yung pag-iisip nila iba na. Not the way we think. No? And you see, di ba? Siguro iniisip ni Daddy, sana na-encourage ko pa siya. Ako rin ganun eh. Sana na-encourage ko pa yung kapatid ko. Sana marami pa ako nagawang maganda for him. Pangarap niya mag-bike kami, hindi kami nakapag-bike. Kasi takot ako ng pandemic mag-bike eh. Siya ang kulit niya, bike siya ng bike. Nakapag-bike na lang ako nung nawala na siya. So alam niyo po, when we yung encouragement, kailangan ng sense of urgency. Sabihin niyo nga po, urgency. Yung i-encourage mo na tao, hindi laging nandyan yan, may time yan. Better do it as soon as possible. Sige, meron akong video dyan. Can you show that video? Papakita ng urgency of encouragement. Yan. Panoorin natin ito sandali. Ayun. Mukhang naghang. Ayan. Wala tayong sound? Okay, so ito si British marathon runner Derek Redmond noong 1992 Olympics. Halfway nung karera, napunit yung hamstring muscle niya. Napakasakit nun. Ayan. Sobrang sakit po niyan. Pag napunit yung hamstring mo, wala ka ng pag-asa, hindi ka na makakalaro, hindi ka na makakasali sa mga ganyang sports. Ayun siya. So napunit yung muscle niya. Isa siya sa mga favorite na manalo kasi record holder siya. Magaling siya eh. Kaya lang yan. Pero pinilit niya pa rin tapusin yung karera. Pinilit niya. Kahit na sobrang sakit po niyan. Pinilit niya pa rin tapusin yung karera. So alam niyo nangyari, nakita niya yung humahabol na hinaharang ng guard. Yung tatay niya. Hinaharang na ng mga guard. Yung tatay niya, nakita ng tatay niya yung urgency, kailangan ako ng anak ko ngayon. Umiiyak yung si Derek ko. Sobrang sakit. Sinamahan siya ng tatay niya hanggang makatawid ng finish. Siyempre, yung pag-iyak na yan, lahat na yan, masakit. Yung paghihirap mo, pinaghirapan mo, yung disappointment. Siyempre, gusto niyang manalo. Pero nandiyan yung tatay niya to hold him up. Hindi na nagpatumpik-tumpik yung tatay niya, lumapit agad, in-encourage siya. Kaya yan. Dinala siya sa finish line. Pinapaalis ba ng tatay niya yung iba? Kasi pinapaalis yung tatay niya, bawal yan eh. Actually, na-disqualify si Derek dyan, na-disqualify siya. Pero, kahit disqualified siya, sa mata ng mundo, siya yung nanalo. Why? Kasi pinakita niya incredible courage. Why? Dahil sa encouragement ng kanyang tatay. Alam kasi ng tatay niya, hindi na kaya ng anak niya mag-isa. Kailangan niya ng tulungan. And yun ang kanyang ginawa. Yung nakita natin yan, official footage yan ng Olympics. Ipalakpakan natin si Lord. Alam niyo po, ang daming mga tao ngayon ganyan. They're running a race. Minsan, titignan mo, nakangiti sila, pero hindi mo alam, punit na yung hamstring nila. Yung spirito nila patay na. And tayo, tinawag tayo ni Lord to be an encouragement to them. Amen po. We live in a world na puno ng trials, temptations, distractions, confusions, ang daming magugulo. Pero still, ang mabuting balita, alam niyo kung ano ang kagandahan yan? Mayroon tayong tatay na laging
sumasalo sa atin. Amen. And tayo rin, dahil tinutulungan tayo ng tatay natin, tayo rin maging tatay at tumulong sa iba. Mag-encourage tayo sa iba. Amen. In this afternoon, pwede po ba tumayo tayong lahat as we end the service? My question to everyone is this. Even yung mga nasa online po, no? Ito po yung tanong ko sa inyo. Meron bang nilalagay si Lord sa inyo na tao na dapat niyong i-encourage? Tapikin, kamustahin, ilibre naman. Diba? Meron bang nilalagay si Lord sa inyo? And I know meron yan. Sometimes kasi ang gusto natin tayo yung ma-encourage, tayo yung ma-bless. That's true. Pero alam nyo, ang pinaka-blessing talaga, yung gusto mong maramdaman na bless ka kapag binless mo ang iba. And right now, pwede ba yumuko ang bawat isa sa atin? And kausapin natin si Lord about that person. Kasi I know merong nilalagay si Lord sa heart nyo. Na isang tao, isa, dalawa, or tatlong tao, may iba dito kamag-anak nyo. Diba, may iba dito kaibigan nyo. May iba dito anak nyo. Or magulang nyo. I know merong gusto si Lord, kinakausap ang bawat isa sa atin ni Lord to be an encouragement to them. And right now, can we pray? Pakipag-usap tayo kay Lord. Ipag-pray natin unang-una yung tao na yun na nilagay niya sa heart. Pag-pray natin, come on. Pag-pray nyo na pagpalain ni Lord. Pag-pray nyo na abutin ni Lord. And alam nyo, as you pray for someone else, the Lord takes care of you. Habang pinagpipray nyo yung iba, si Lord ang umiintindi sa mga pangangailangan mo, mga problema. Come on. Pag-pray nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, whoever that is. Come on, church, pray. Hayaan nyo, dumaloy ang Holy Spirit sa inyong mga puso, sa inyong mga bibig. Manalangin kayo para sa tao na yan. Maaring anak nyo, kaibigan, apo, lolo, tito. Panalangin niya. Lapit niya sa Panginoon ngayon. And then, habang ipinagpipray nyo, you also commit to the Lord. Ano yung gagawin nyong intentionally para ma-encourage yung tao na ito. Kapatid, this is not just a message na message lang. Ang message na ito dapat may impact. Kailangan may mangyari. And I pray, each one of us dito will be an encouragement to someone. Can we show the summary? Sige, show mo na lahat. So, intentional encouragement, fellowship, and urgent encouragement. So, ang tanong ko po, iiwan sa inyo. Ito yung tanong number 1. Paano nga ba ako mas magiging intentional sa pag-iisip? Paano mag-encourage ng iba? Kapatid, one thing I encourage you is every morning when you wake up, when you pray, isama nyo. For example, si Pastora, currently nasa Bulacan. Can we pray for Pastora, di ba? Okay lang po ba yun? Sa mga, sino po dito yung nagmamahal sa Pastora natin? Can we add her sa pananalangin natin every morning? Ang hirap po ng ginagawa ng mga leaders. Let's pray for her. And sino man yung nilalagay ni Lord sa heart nila, sa heart nating bawat isa sa atin, i-pray for them in the morning. Another question is this, paano ko maimomodel ang love and good works? Paano ko mapapakita ang pagmamahal at yung mabuting gawa? Maaring sa pagbibigay, maaring sa pagtulong, pagpapatawad, maaring sa pagtutuwid, sa pagtuturo. Let us commit to the Lord this. Pwede ba i-commit natin kay Lord? Sabihin natin kay Lord, Lord,
kung paanong in-encourage mo ko, hayaan na ako rin ay maging encouragement sa iba. And what a blessed way of life it is. Para sa akin, ang pinakamasayang parte ng ministry na ginagawa ko is this. Pag nakikita ko na nabe-bless yung mga tinutulungan ko. I pray maranasan ng bawat isa sa atin yan. It's not how much we have, but how much we give na nagpapayaman sa atin. Alam niyo, the richest gifts, isa sa mga pinaka hindi mababayaran, hindi mabibili, pinakamagandang regalo na kaya nating ibigay sa iba ay ang simpleng encouragement natin sa kanila. Simpleng tapik, panalangin, tulong, bigay. Be an encouragement. To others. Can we show the final slide? Got it. Basahin po natin yung verse na to sabay-sabay and then we'll pray. Everything that was written in the past was written to teach us. Those things were written so that we could have hope. So the hope comes from the patience and encouragement that the Scripture gives us. So yung encouragement galing sa Scripture. And then ano sabi dyan? All patience and encouragement come from God. It comes from God. And kaya, alam niyo mga kapatid, alam ko marami sa atin, mayroon din tayong mga sariling problema, pero iwan muna natin yan sa paanan ni Lord. Isipin muna natin yung iba. And alam niyo, kapag nagbigay ka kasi ng encouragement, ang kagandahan nito, it doesn't come from you. Yung encouragement na pinapasa mo, it doesn't come from you. It comes from God. That's why magtataka ka. Bakit ako yung may problema pero kaya kong mag-encourage? Bakit parang kahit na sobrang busy ko na kaya ko pa rin gawin ito para sa iba? Why? Kasi it comes from God. Encouragement, bigay ng Scripture, and it comes from God. I pray that God will help you all to agree with each other. Ito yung gusto ng Panginoong Jesus. Can we all bow down? Let's pray. Panginoon, I'll pray for everyone right now. Panginoon, alam niyo po yung heart ng iyong mga anak right now. Maraming may mga daing, maraming may mga pinagdadaanan, pero nakita niyo po yung puso nila na even in the midst of all of these challenges, kaya pa rin namin manalangin para sa iba. Lord, I pray itong lesson na to, it's not just another lesson, kung hindi maging lifestyle ng iyong mga anak. Na ano man yung sitwasyon, ano man yung pinagdadaanan, tumatanggap kami ng encouragement sa iyo at ipapasa namin ito sa iba. Lord, nakita niyo yung mga anak right now. By the power of the Holy Spirit and your anointing, I pray, make each one of your children here to be an encourager. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Palakpakan natin si Lord this afternoon. Thank you, Lord. Tandaan natin, ito yung susi dyan Encouragement, hindi yan one way. Pag nag-encourage ka, laging may pinanggagalingan galing kay Lord. So you're receiving encouragement from the Lord. Pag nag-encourage ka, you're reflecting the nature of God. Ginagawa mo yung ginagawa ni Lord. And I pray, yan yung dapat na nakikita sa atin. When we invest in others, pagka tayo nag-encourage sa iba, we strengthen the body of Christ, the temple of the Lord. Tayo yun. Diba sabi, iron sharpens iron. Proverbs 27, and ganun din yung encouragement.
And syempre, ang pinakamagandang encouragement before we end is the message of the gospel. Ang kailangan, bukod sa tapik, bukod sa tulong, bukod sa yakap, bukod sa panalangin, ang kailangan ng mga tao ngayon sa mundo, makilala nila yung Diyos na nagmamahal sa kanila. Yung Diyos na kayang magpatawad ng mga kasalanan at kayang bumago ng mga buhay. And ito yung pinakamagandang encouragement na meron tayong masasabi sa kanila na pwede nating sabihin sa kanila na pwede silang maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Anong sabi sa John chapter 1 verse 12? To all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Kapatid, if hindi mo pa ito naririnig o hindi ka sigurado na ikaw ay kabahagi ng pamilya ng Diyos, habang nakayuko ang lahat, can we pray this short prayer? Samahan natin yung kapatid na ito. Isang maiksing panalangin lang ng pagtanggap sa Panginoon. Lord Jesus, I need you. I admit I'm a sinner and hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At alam ko ngayon na ikaw lang talaga ang may kaya. Namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at bumangon ka muli para ako'y bigyan ng bagong buhay. Mula ngayon, tinatanggap ko na ikaw ang magbibigay sa akin ng kapatawaran. Ikaw ang magliligtas sa akin sa lugmok na buhay at sitwasyon at kasalanan. Mula ngayon, ikaw ang aking tagapagligtas at ikaw ang aking Diyos at Hari na siyang masusunod. Hayaang mas maging malapit pa ako sa iyo, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam niyo po, pag pinalangin niyo yan, palakpakan natin si Lord. Sige, this is the message of the gospel. Kung pinanalangin niyo yan, you have made a very important decision. Pinapasok mo si Jesus sa puso mo. Tinanggap mo siya. Okay? So, meron pa tayong konting meeting before the service ends. So, for the family day. At sino po dito pinagpala kayo ni Lord today? Amen. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for your anointing and for your presence, Lord. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Let's receive blessing from the Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, hayaan yung biyaya ng Diyos na rumaragasa. Yung biyaya na hindi tayo karapat-dapat, binubuhos pa rin niya. Hayaan yan ang maranasan ng bawat isa sa atin. Ngayong umaga, hanggang sa pag-uwi, hanggang sa buong linggo, hanggang sa magkita muli tayo. Patuloy na bumuhos ang biyaya ni Jesus sa bawat isa. Maranasan yung dakila, magagandang bagay, plano ng Diyos sa inyong mga buhay. And hayaan ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Holy Spirit. Hayaang lagi niyong maranasan ito at maging buhay ang salita ng Diyos sa inyo. Ito ang aming dalangin at may pasasalamat. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless. Pastor Sander, maybe I can't count the times I called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Ain't no way you'll ever let me down. Good God Almighty, I hope you'll